Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Did Moses know when the branches spoke he would be the chosen one? Or did his people know that the cloud of smoke would someday lead them home? Sometimes God will speak through a bush of flames or pillars in the sky, but at times His silence fills our days, leaving us to wonder why. Sometimes we wait simply to find, sometimes His answers come with time. Not right away, clearly to see. Sometimes
to comfort when we cry. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. Good evening everyone. Good evening beloved brethren in the Lord. Nandito na naman po tayo sa ating pong gawain sa gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Thank you so much Eliza sa napakagandang opening number. Yan po ay apo ko na, ano? So salamat sa aking magandang apo, sa magandang awitin, at alam kong blessing ang awit mo sa marami. So, ngayong gabing ito, ang ating pong magiging pag-aaral ay ang continuation ng ating pong pinag-aralan kagabi. Kaya I hope na mag-stay po kayo sa lahat po ng mga ka-watch party. Ganun din po sa ating pong mga naitag na kaibigan at kakilala, at sa lahat ng naaabot po ng share ng ministry na ito. Ipanalangin po natin na talagang maging pagpapala po sa inyo ang pakikisama nyo po sa amin ngayong gabi. Sa Diyos po, nakasalalay po ang lahat, but we would like you to know that our goal, our aim, our purpose ay ang maibahagi lamang po ang salita ng Diyos. Wala pong ibang intensyon kundi ang pangangaral ng dalisay na salita ng Panginoon. Ngayong gabing ito, nais po nating batiin ang ating pong mga birthday celebrants. Ito po ang unang bahagi po ng ating pong ministeryo, ang pagbati po sa mga may birthday. Unahin ko na po ang isa sa amin pong iginagalang at talagang ikinukonsider na senior pastor na nagiging mentor din po namin. Ano po? Walang iba kundi si Pastor Greg Peralta. Happy birthday po, Pastor Greg Peralta. Ganoon din po, isa pang kaibigang pastor, si Pastor Joey Ando. Si Pastor Joey Ando po ay sa lugar po ng Tuaw. Ano po? Nahandoon po sila, Sister Maan, sa area po nila. So kaya happy birthday po, Pastor Joey Ando, my friend. At isang batang pastor pero very useful na po. Ano ho? Nais nating batiin si Pastor Jaco Cruz. Happy birthday, Pastor Jaco. At isa pa pong pastor, si Pastor Perdy Nemenso. Sa lugar din po ito ng Isabela. As I understand, sa Isabela rin po ang ministeryong kanyang
ipinagpapatuloy. Ano po? Pastor Birdie Nemenso, happy birthday. And we would like to greet si Sister Desiree C. Happy birthday kay Desiree C. Ganon din po si Sister Macon Navarra. Happy birthday, Sister Con. Alam kong may pinagdaanan ka, pero God is good. Napakabuti ng Panginoon. At alam ko na talagang may purpose siya sa lahat ng bagay. So, enjoy your day, Sister Con. At pasalamat ka, nakalibre ka ngayon. Si Sister Luz Cadena, Luz Pineda Cadena. So, binabati rin po natin ang butihing kapatid po ni Pastor Nelson Cadena. Happy birthday po. Isa pa po sa gusto nating batiin, si Sister Lelu Arenas. Isa po sa very useful na member po ng Society Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Jerem. We would like to greet also our very own, si Sister Stephanie Rodejo. Happy birthday, Stephanie. Sa lugar naman po ito ng Dubai. Ano po? Si Maria Cristina Acosta. Nagsa-celebrate din po siya ng birthday ngayon. So, happy birthday kay Maria Cristina Acosta. And last but not the least, happy birthday kay Honey Kate. Happy birthday po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. Shout out po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nai-accomplish na po ang ayuda ng Living Water Baptist Church sa ating pong mga misyon. Sa Living Water Baptist Mission, Calaca, Batangas, at sa Living Water Baptist Mission, Parañaque. Kaya shout out po sa mga kapatiran po natin sa Batangas, sa pangunguna po ni Preacher Darwin Bautista, at siyempre po sa Parañaque, sa pangunguna po ni Pastor John Iglesia. Okay? At naway patuloy na palaguin ng Panginoon ang mga ministeryo natin dyan. Shout out din po para kila Brother Roque sa Peñaranda po. Salamat sa Panginoon na sila po'y nakabalik, safe and sound. And praise the Lord with matching pasalubong. Ang daming pasalubong. Salamat sa Peñaranda family sa inyo pong masaganang pasalubong po sa inyong lingkod. Sobrang na-appreciate ko po ang inyo pong thoughtfulness. This time, dadapo na po tayo sa ating pong pananalangin. At nais ko po, nasamahan niyo po talaga ako sa panalangin, lalo na po sa mga naririnig po ninyo at mga talagang ipinagpe-pray po natin almost every night. So I hope and I pray na talagang sa inyo pong personal prayer ay isasama po natin ang mga naririnig po nating prayer request. So ipinapaabot po natin ang ating pong pakikiramay. Kamakailan lamang po si Pastor Gilbert Toquero ay kinuha ng Panginoon. Ngayon po, ang isa sa ating pong ipinagpe-pray na si Pastor Efren Banal. Siya po ay nasa Panginoon na rin po ngayon. So please do pray for the family, especially yung comfort ng Panginoon sa kanila sa ganitong sitwasyon. Ang kasiyahan lang po nila, alam nilang nasa Panginoon na po ang kanila pong mahal sa buhay. Pero siyempre, katulad po ng binabanggit ko sa inyo, meron din pong kalungkutan kapag ka po namamatayan po tayo ng mahal sa buhay, kahit na nga po alam nating Kristiyano na at sa Panginoon naman patutungo. Ano po? So please do pray for the bereaved loved ones and family of Pastor Efren Banal. So yan po. At si Doc Jess Marasigan at ang ilan sa pamilya po, ipanalangin po natin na palakasin ng Panginoon at makarecover po kaagad para nang sa ganun po, tuloy-tuloy po ang ministeryo at alam nating napakalaking help ng mga ministries online. So, ganun din po si Brother Jerry Padilla. Ipag-pray po natin yung kanyang pamilya at yung ilan pa po sa mga ipinagpe-pray po natin. Sige po, let us pray to God na ang mga nangangailangang kapatiran po natin ay maabot ng Diyos sa kanilang mga kalagayan. Let us pray. Almighty God, our gracious Father, thank you so much for this beautiful evening. We praise you, O Lord, and we thank you for everything, especially for all the blessings na amin pong na-enjoy sa buhay na ito because of your grace, because of your mercy. We love you, Heavenly Father, and we would like to really thank you and honor you, O God.
Nawa dakilang Diyos, maging maayos po kami sa aming paglapit sa iyo. Ngayong gabing ito, alisin mo po ang mga hindrances, dakilang Diyos. Lalo na po ang mga karumihan sa aming mga puso, kasalanan na hindi dapat namin pong pinakukundangan ng Panginoon sapagkat ito po'y magiging hadlang. Nawa kami po ay makalapit sa iyo nang meron pong assurance ayon sa iyong pangako. Thank you po sapagkat kami po ay binigyan mo ng privilege na makadaing sa iyo, makahiling sa iyo, at makalapit po sa trono ng iyong biyaya. Dakilang Diyos, nais po naming ipanalangin ang comfort po sa pamilyang naulila po ni Pastor Efren Banal. Salamat po sa kanyang naging buhay, salamat po sa kanyang naging paglilingkod, at ngayon po dakilang Diyos na siya'y nasa piling mo na. Alam mo po na may kalungkutan sa bahagi po ng mahal sa buhay. Ikaw po ang magbigay ng comfort sa pamilya at sa mga loved ones, Panginoon. Dalangin ko po dakilang Diyos na ikaw din po ang mag-provide para po sa kanila. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo si Doc Jess Marasigan, kasama po ang kanyang ilan sa mga kapamilya na nawa palakasin mo po, makarecover po, ingatan mo po, at naway patuloy mo po siyang gamitin dakilang Diyos sa paghahayag ng iyong banal na salita at gayon din naman sa buhay ng marami pong mga pastor. Dakilang Diyos, siling ko po na ikaw din ang magpala, patuloy po sa Villa family at Abaw family, pangunahin na po sa kanilang negosyo at maging sa kanila pong physical na kalagayan. Si Sister Mylene, patuloy mo po siyang bigyan ng peace of mind, dakilang Panginoon, at dalangin ko po na ikaw ang siyang mag-ingat sa isip niya. Ganon din po dakilang Diyos, ikaw rin po ang siyang patuloy na magbigay ng kasaganahan ng iyong biyaya sa kanya pong buhay bilang mananampalataya. Gabayan mo po ang buong pamilya po nila, kahit na po sila'y malayo sa amin, naniniwala po kami na sila'y nasa iyong pangangalaga, dakilang Diyos, at nasa iyong pong pagpapala. Dakilang Ama, hinihiling din po namin si Brother Jerry Padilla, na nawa maging maayos na po ang kanyang kalagayan physically, at iling ko po na naway gumaling po siya. Ganon din po ang ilan sa kanilang kapamilya na talagang affected rin po, dakilang Diyos, ng aming presenting sitwasyong ito, at physically may mga dinaramdam. Dakilang Diyos, amin din pong hinihiling sa iyo na ikaw ang siyang tumulong kay Genoy Bagtas, Panginoon, na ngayon po ay meron pong high fever. Lord, pahupain mo po ang kanyang lagnat at ikaw po ang humipo sa kanyang katawan lupa. Si Jesseline Piscadero, Panginoon, hiling po namin na nawa makarecover po siya sa COVID-19. Ang Shiasteres family, dakilang Diyos, hiling ko po na mag-negative po ang resulta ng kanilang swab test. Ganon din po, nais naming ilapit sa iyo, maagapan na po ang De Lunas family, dakilang Diyos, at ang hiling ko po, dakilang Diyos, na yung symptoms na meron po sa kanila ngayon ay wag magtuloy-tuloy, dakilang Diyos. Ganon din po ang kapatid po ni Brother Noel na may symptoms din po, si Danilo Moises. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang mag-uunat ng iyong makapangyarihang kamay sa kanya. Dakilang Diyos, si Crispin Pagyo Salonga, hiling ko rin po na makarecover po sa COVID-19. Panginoon, ang kapayapaan po sa isipan na ni Angel Gatti, Panginoon, at gayon din naman ang kanyang pakiramdam, maging maginhawa nawa. And Lord, we would like to pray for Darren Khan. May you please touch his body, O God, and Lord, please heal him, O God. Ang miracle mo po ang aming hinihiling para po kay Darren Khan. Dakilang Diyos, si Mami Celia Manyo, dakilang Panginoon, na magkakaroon po ng ang kanya pong 2D echo, dakilang Diyos, naway magandang maging resulta. Palakasin mo po siya at ingatan mo po siya, dakilang Diyos, sa kanyang buhay at sa kanyang physical na kalagayan. Panginoon, si Sister Darla, patuloy na recovery po ang aming prayer para sa kanya. Ganon din po kung may mga kasama sa bahay na medyo affected din po, ikaw na po ang bahala, dakilang Diyos, na mag-ayos ng kanila pong kalagayan. Pati po ang pamilya ni Dr. Raline Perez, Panginoon, hiling ko po na ikaw po ang siyang magpagaling din po sa kanila. Ganon po si Terry Sentileses, Panginoon, hiling ko po na pagalingin mong patuloy
At patuloy pa rin po ang samo namin para kay Dr. Perdy Marasigan, nawa Panginoon, complete recovery. Sila Sister April at ang kanyang mga kasamahan, si Diana Dakilan Diyos at si Dinah at si Dayan. Ikaw Dakilan Diyos ang magpagaling. Patuloy pa rin po ang aming samo at panalangin sa iyo para kay Sister Yolanda Takishima, Panginoon, ang kanyang breast cancer operation sa September 21. Nawa Dakilan Diyos, ito po'y maging matagumpay. Ihanda mo po ang kanyang katawan, Dakilan Diyos. Ganon din po si Abby Tuason. Hiling ko po na kahit magkalayo po sila, nila Atimaan, araw-araw mo po silang iingatan. Ganon din po Dakilan Diyos. Hiling ko rin po ang kanyang physical na kondisyon. Ilayo mo po siya sa infeksyon, sa virus, Dakilang Panginoon. At ang hiling ko po Dakilan Diyos ay laging magabayan po sila. Si Ninang Maribik, ang kanya pong kalakasan, physical, Dakilan Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ganon din po ang kapayapaan ng isip, Panginoon, at ang provision mo pong masagana sa kanila pong business, sa ganitong sitwasyon. Sa iyo po kami lumalapit, aming Ama. Dakilan Diyos, hiling din po namin sa iyo ang Pedro family at ang kanila pong pangangailangan. Patuloy mo pong tugunan hanggang matapos po ang kanilang ipinatatayo. Muli mo pong patunayan ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Patuloy pa rin po ang paglapit ko sa iyo para kay Sister Aida, Panginoon, na nawa lumakas na po siyang lubusan at talagang ang kanyang pamilya po ay maingatan. Si Noli Orines, Panginoon, hiling ko rin po ang healing para sa kanya. Si Sister Ging Dakilan Diyos, salamat po sa ginawa mong pagpapagaling sa kanya. Ganon din po kay Engineer Big Satuna at ganon din po kay Engineer Minda. Thank you, Heavenly Father, for touching their bodies, O God. Thank you for helping them to recover, O God. At dalangin ko rin po si Preacher Henry Olivar, maging ang kanyang pamilya, Sister Noemi, makarecover po sila, gumaling na po nawa sila, at ikaw po mag-provide para sa kanila. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po sa iyo, ang speaker po namin bukas, Dakilang Panginoon, si Preacher TJ Mabalot, at gayon din po si Pastor Felix Del Rosario. May you guide them, O God, and give them wisdom, at maging blessing po, at ang bawat mga mananampalatay maging tapat sa aming pong pananambahan sa iyo. And please, Lord, muli mo pong pagpalain at basbasan ang bawat tagapakinig, ang taga-subaybay sa ministeryong ito. Alam mo po ang kanilang kauhawan, alam mo po ang kanilang gutom sa iyong salita. I pray, O Father, that you will give them blessing through this message, O God. And I pray, O Father, na ito po'y maging kalasag po namin sa pakikipagbaka po sa kaaway, at na Dakilang Diyos, ito po'y magdagdag ng sukat ng aming pananampalataya. And thank you for this ministry, O Lord. Thank you for guiding me. Thank you for giving me wisdom. Thank you for using me. And thank you for all the prayer warriors, Heavenly Father, ng iyo pong lingkod. Without them, O God, magiging mahirap po lalo sa akin ito. Kaya salamat na ako po yung ginagabayan at pinalalakas, pinagpapala, ginagamit dahil na rin po sa kahilingan at ang patuloy na pananalangin po ng mga nagmamahal at nagpapahalaga. Lord, bless us once again sa amin pong pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Sa iyo po kami nagtitiwala. Ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming Panginoon. At kausapin mo po kami, Dakilang Diyos. At nawa ang mensahe po na aming ipagpapatuloy ay mensaheng maging kalakasan at kalaguan po naming lahat. Thank you so much, Heavenly Father. Again, we would like to commit to you everything, especially this Bible sharing, O God, sapagkat ang lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. This time, tuloy-tuloy na po. Makinig po tayo ng special number. Si Jesus ipinadala ng kanyang Ama dito sa ating sanlibutan. Dahil tayong tao'y makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan. Siya man din na ating manunubos, sumunod sa kaniyang Amang Diyos.
sa kagustuhan na hanggang sa krus. Tayo pa na Kaniyang inubos. Ipadala ako ngayon, O Diyos, sa nangangailangan sa iyo. Ito na inaalay ang buong buhay ko, gamitin ayon sa nais mo. Marami pang mga tao sa mundo nananatili sa kadiliman. Tayong mga tanglaw sa sanlibutan, atin silang ilawan. Ang ating mga kababayan, lalo na't ang ating kaibigan, dapat natin silang pakiusapan ng balitang kaligtasan. Ipadala ako ngayon, O Diyos, sa nangangailangan sa iyo. Ito na inaalay ang buong buhay ko, gamitin ayon sa nais mo. Ipadala ako ngayon, O Diyos, sa nangangailangan sa iyo. Ito na inaalay ang buong buhay ko, gamitin ayon sa nais mo. Ipadala ako ngayon, O Diyos. Thank you so much, Brother Abel, sa iyong napakagandang awitin at salamat din sa pakikipagtulungan mo sa ating ministry. Patuloy lang na magpagamit tayo sa Panginoon. Now, mga minamahal, again, sa mga ka-tune-in pa lamang po, gusto naming sabihin sa inyo na ang ating tatalakayin ngayong gabi ay continuation po ng message po natin last night. Ako po ay nagpasya nabigyan po ng emphasis ang ating pong unang punto sa ating pong naging mensahe. Ang tinatalakay po natin ay ang message na pinamagatan po nating Fight the Good Fight of Faith. Ang ating pong talata ay ang 1 Timothy chapter 6 at ang verse 12 ang pinakasentro po natin. Ang sabi po, Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. So, atin pong binigyan ng pundasyon ang ating pong mensahe sa pinaka-nais iparating po ni Apostol Pablo sa kanya pong sinabi kay Timothy. Opo, ito pong ating pinag-aaralan, sulat po ito ni Apostol Pablo, particularly kay Timothy. Pero ito po ay mensahe na magiging malaking payo, or advice sa atin po bilang mga mananampalataya. This is about the given alarm, the godly advice, and the great aim na dapat po
magkaroon po tayo bilang mga mananampalataya. Ang ating pong binabasang aklat at pinag-aaralan ay ang patungkol po sa paalala ni Apostol Pablo, babala ni Apostol Pablo, payo ni Apostol Pablo, at ang kanyang masasabi po nating nais na marating po ng bawat mga mananampalataya. So, yung fight the good fight of faith ay tiningnan po natin na ang gusto po niyang iparating is to remain faithful or true to God and His words in the face of opposition, oppression, and adversity. To have a firm determination to pursue righteousness, godliness, love, perseverance at all times and in all situations. Fight the good fight of faith means to have an unswerving allegiance to the cause of God amid hostilities, both internal, sa church po yan, and external, yan po yung sa sanglibutan. At ang unang puntos po na ating pong pinag-aralan, mga minamahal, ay ang sinabi po ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith because of the erroneous doctrines. Ang aking pong naging sentro kagabi ay ang katotohanan po na marami pong mga maling aral, maling turo. So, sino po sila? Hindi yun ang pag-uusapan natin, kundi papaano po inilalarawan o papaano po natin masasabi na ito po'y maling turo. Okay? Mga turong hindi ayon sa salita ng Diyos. Maling turo po yan. Kasalungat ang ibig ko pong sabihin. If the teachings or the doctrines na ini-introduce po sa atin ay hindi po ayon sa sinasabi ng Bible, yan po ay maling katuruan. Sapagkat our final basis and our final authority is the Word of God. So kaya sa usaping pong aral, ang importante po ay yung aral ng banal na kasulatan. Ipinoint out ko po na ang diablo po meron din pong doktrina, di ba? Sinabi po sa chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse number 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, the reason why we need to be cautious, the reason why we need to be firm, the reason why we need to fight the good fight of faith, it is because of the fact na meron pong devil's doctrine at iyan po ang tinutukoy nating erroneous doctrine. Ito po ay ang doktrina na nagkukurap sa tamang turo ng salita ng Diyos. Ito po ay doktrina na nagko-confuse po sa atin sa turo na atin pong dapat tinatayuan. Naalala ko nga po si Apostol Pablo at tinalakay din po natin yan, na talagang sinabihan po niya na dapat manatili lang po doon po sa turo na atin pong tinanggap, di po ba? So, kaya mga kapatid, mga kaibigan, especially members of the Baptist Church, ano po, na atin pong pinag-aaralan ngayon, you should appreciate your pastor because your pastor is the one guiding you, your pastor is the one teaching you, your pastor is the one preaching the Word of God to you. Kaya dapat po, ma-appreciate po natin sapagkat yun po ang malaking blessing sa usapan po ng ating pagkakristyano na may pastor na nagtuturo sa atin. So, mahalaga po na ma-discern po natin kapag ka po ang turo ay lihis. And the reason why we need to fight the good fight of faith, it is because of the erroneous doctrine. Tatandaan nyo po, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng may hawak na baril ay pulis. At kahit po sa usaping pera, ang wife ko po, nagtatrabaho sa bangko, ano po, at sila po'y medyo maingat, very cautious po sila sa mga magdi-deposit. Hindi po pwedeng basta tatanggapin lang nila yung pera. Kinakailangan pong suriin po nila. So kung ginagawa natin yan sa pera, at kung ang realidad, hindi lahat ng may hawak pulis, ng baril ay pulis, at ganoon din naman, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, mga kapatid, we better be careful. So dapat po tayo'y magkaroon ng pagsusuri, lalo na po sa usaping salita ng Panginoon.
lalong dapat maging maingat po tayo. Search the scriptures whether those things were so. Sinabi po, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Diba? So, yun po yung nililiwanag ko po sa inyo. Sa teksto po natin, sinasabihan po sila ni Apostol Pablo na dahil nga nasa mga huling araw po tayo, yung pong mga katuruan na dapat hindi po makagulo po sa atin, mga kapatid, yun po ang kanyang ipinapaalala. Kaya nga, para sa akin po, the best thing that we can do is that kung tayo po'y totoong saved at inilagay po tayo ng Panginoon sa local church na kung saan itinuturo ang salita ng Panginoon, higit kanino mang tinig, you should listen to the voice of the pastor na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Why? Sapagkat siya po ang ginagamit ng Panginoon to strengthen us. Siya po ang ginagamit ng Panginoon para tayo po ay gabayan, to guard us, to guide us, and to grow us. Ibig sabihin, palaguin po tayo sa buhay pananampalataya. So, yan po ang ating tinalakay. Because of the erroneous doctrines. So, ang itutuloy po natin, yung dalawa na pinagpasyahan ko po na hindi muna ituloy kagabi sapagkat hahaba po tayo at sayang naman. Maganda sanang mabigyan din po natin ng emphasis yung dalawang huling puntos po natin. So again, what is point number 1? Ang tinatalakay natin, fight the good fight of faith. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka sa ating pong pananampalataya sapagkat may mga maling katuruan because of the erroneous doctrines. Second, because of the evil days. The reason why every believer should fight the good fight of faith, it is because of the evilness. Diba? Because of the evil days. Nandito na po tayo, mga kapatid. Sorry, excuse me. Nandito na po tayo sa panahong mapanganib na kung saan po yung characteristics ng tao, kung inyo pong aaralin mula po sa Biblia at sa makikita natin sa paligid, hayag na po ito. Hayag na po, mga kapatid. So, ang mga tao po, makikita natin, living in worldliness. Diba? Living in wickedness. At talagang loving wealth more than God. Yan po ang tao. So, kung atin pong babalikan ng ating teksto, ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse number 9, ayan, sa verse number 9, ang sabi po niya, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Sa verse number 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, ang sabi po niya, flee these things, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. At saka po isinunod yung ating pong teksto, fight the good fight of faith. So, ang ating pong kinakaharap na laban o hamon ay ang kasamaan po ng ating pong panahong ito. The evil days, mga kapatid. Because of the evil days, we need to fight the good fight of faith, mga kapatid. Kailangan nating manatili na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating manindigan sa katuruan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong talakayin po natin sa sulat pong ito ni Apostol Pablo. Pansinin po natin sa 2 Timothy chapter 3, ang ating pong mga Bible. 2 Timothy chapter 3, ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Verse number 1, this know also that in the last days, perilous times shall come. Okay?
So, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So, ano pa ang sasabihin po natin sa paglalarawang sinabi po ni Apostol Pablo kay Timothy doon po sa magiging kapahayagan ng mga huling araw? So ito po ay masamang araw, mga minamahal. Panahong mapanganib, yan po ang ginamit na salita. Ito po ay masasabi po nating panahon na nakasentro na po ang tao sa mga bagay ng sanglibutan, nakasentro na po ang mga tao sa mga bagay ng kalayawan, at nakasentro na po ang tao, mga minamahal, sa kasamaan ng mundong ito. So kaya napakaganda po na tayo po'y mapaalalahanan na sa kabila po ng pasama na mundong ito, ang bawat Kristiyano po ay dapat makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Kailangan maingatan po natin ang ating pananampalataya. Kailangan maingatan po natin ang ating pamumuhay. Kailangan maingatan po natin ang ating paglakad. Kailangan maingatan po natin ang ating patutuo. Kailangan maingatan po natin ang ating pong paninindigan na hindi po madala ng masamang araw na ito. Ang sabi nga po, ang mundong ito ay patuloy na humihilig sa kasamaan. And I believe using our observation, this is very true. Ito po'y napakatotoo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, itong perilous times na sinasabi ni Apostol Pablo, itong last days na ito po ay evil days na dapat makita natin na ito ang reason why we need to be challenged and encouraged to fight the good fight of faith, na anuman ang maging sitwasyon at mga tukso sa mundong ito, manatili po tayo na mabuhay sa ating pong pananampalataya. Ang sabi nga po sa verse number 3 again, without natural affection. Ganyan daw po ang mga masasabi po nating mangyayari po at kaugalian ng mga tao. Truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Alam nyo po, ito yung isang nakakalungkot na bagay. Na ang tao, operan mo ng maraming bagay. I remember before, yung tao po, alukin mo ng alak, ang dali pong magbigay. Diba? Ang dali mong pagbigyan. Pagka po aalukin natin sa bisyo o kaya mga kalayawan, kamunduhan, ang dali po. Sabi ko nga, pagka tiningnan nyo po sa church, iniimbitahan mo na mangangako pero hindi tutupad. Okay? Sa mga bagay ng kamunduhan, hindi naman imbitado, nag-gate crash pa, di po ba? So, ang tao talaga, by nature, mas iniibig ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Mas pinipili ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Ang sabi nga po, and this is the condemnation that light is come into the world, but men love darkness rather than light because their deeds were evil. Kaya naaalala ko noon, nung nagba-Bible study po ako, para ipakita lang po talaga yung pong mga masasabi po nating kasamaan ng mundong ito. Sabi ko, kung tayo kaya maglalagay ng 2 table, okay? At sa table na yan, maglalagay ka ng mga alak, maglalagay ka ng mga bisyo, mga bagay ng mundong ito, at sa kabilang table, maglalagay ka ng Biblia. Sa palagay nyo kaya, saan kaya pupunta ang tao? Alin kayang table ang mapupuno? I'm sure you know the answer. Diba? Sapagkat sa maraming mga tao po, they love darkness rather than light. And you know what? The Apostle Paul said to Timothy na sa panganib ng huling araw na ito, ang isa sa nakakalungkot, mga minamahal, na ang mga tao daw po ay magiging despisers of those that are good. Sa verse number 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga ito ang isang bagay na ating pong obserbahan. Sa panahong ito, hindi tayo po pwedeng magkaila, di po ba? Napakarami ng panghatak ng mundo para tayo po ay masira sa ating pong buhay pananampalataya upang tayo po'y mailihis at mahatak, mga kapatid.
Kaya naman, narito si Apostol Pablo, again, nagbigay ng babala, ng pag-alarma, nagbigay po ng advice, at sinabi niya na ito ang dapat maging aim, ito ang dapat maging goal po natin, na sa masamang araw na ito, na sa kasamaan ng lakad ng mundong ito, bilang Kristiyano, let us fight the good fight of faith. Amen? Let us fight the good fight of faith. Ito yung time na mas dapat yakap ka sa Diyos. Ito yung time na dapat patotohanan mo ang Diyos. Ito yung time na dapat patunayan mo ang iyong pagka-Kristiyano. Ito po yung time na yung pananampalataya mo dapat mahayag. Dapat makita ang pruweba ng genuineness ng ating pong pananampalataya. Fight the good fight of faith. Hindi po pwede na tayo po, mga kapatid, sinasabi nating mananampalataya, pero ang ating pong pag-ibig ay nasa kalayawan. Ang ating pag-ibig at pagnanasa ay nasa kamunduhan. Ang ating pong pag-ibig at pagnanais ay ang kasamaan. Mali po yan, mga kapatid, maging ang kayamanan. Hindi po masamang yumaman, pero ang sabi po ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Ugat ng lahat ng kasamaan ang pag-ibig sa salapi. Alam niyo po kung bakit binigyan ng emphasis yung pag-ibig sa salapi? Di ba? Ang ibig sabihin po nito, hindi ba tayo, sinasabi po natin ito na kapag ka ang tao nagmahal, talagang gagawin ng lahat. Tama po? Gagawin ng lahat. Sa usapan po ng itinuturo ni Apostol Pablo, yun daw pong mapagmahal at maibigin sa salapi, saan po sila dinadala? 'Di ba? Saan po tayo dadali ng pagiging maibigin sa salapi, mga kapatid? Balikan niyo po ang sinabi po ng 1 Timothy chapter 6. Ano po? Pansinin natin muli po ito, mga kapatid. Sa verse number 6, pinaalala po niya, but godliness with contentment is great gain. Nasa teksto po tayo, 1 Timothy chapter 6 and verse number 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world. And it is certain, we can carry nothing out. Yun po yung reality sa buhay po natin. Wala po tayong dala nung dumating po tayo sa mundong ito. Kaya nga ang sabi po ng Bible, having food and raiment, let us be there with content. Pero sa verse number 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare. Ayan. Mesila po yan. Sa Biblia po, isa sa ibinigay na babala po sa atin, yung pong pagiging maibigin sa salapi, yung bang dahil dito natatrap po tayo para sa kasamaan. Mesila po ito. At ang sabi po, and into many foolish and hurtful lusts. Dadaling ka dito sa kasamaan, sa kamunduhan, which drown men in destruction and perdition. Kaya nga, matuto po tayo, mga kapatid, na magbigay pansin doon sa pagpapala ng Diyos na ating pasasalamatan at hindi po yun tayo gumagawa ng ating sariling paraan, sukdang gumawa po tayo ng kasamaan. Narito na po tayo sa mga mapanganib na araw, kaya kailangan po, mapaalalahanan po tayo na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa ating pong pananampalataya. Fight the good fight of faith because of the evil days. Because of the erroneous doctrines, ang dami pong naglipa ng mga kung ano-anong katuruan. So we need to stay and stick on the Word. Diba? So manatili po tayo sa salita ng Panginoon. Stay in the Word of God. Stick sa kung ano po yung sinabi ni Pablo. Continue thou in the things that thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. So napakahalaga po. So because of the evil days, ipinakita ko sa inyo sa 2 Timothy chapter 3, sa mga huling araw na ito ang characteristics ng mga tao. And then try to evaluate, try to examine ourselves. Ito yung dapat kapahayagan sa mga hindi mananampalataya. But if you are a genuine believer, kung ikaw ay mananampalataya, we must earnestly contend for the faith sa usapan ng katuruan. We need to fight the good fight of faith sa usapan ng patotoo, panindigan at buhay. So dapat makita po yan, mga kapatid. Hindi po yung nagpapatangay po tayo sa lakad po ng mundong ito. Na siya namang akin pong ipinapaalala po sa inyo ngayong gabi. Dahil kung babalikan nyo po, isa-isahin po natin ito. Ang sabi po, this know also that in the last days, perilous time shall come. 2 Timothy chapter 3. Anong sabi po?
For men shall be lovers of their own selves. Siyempre, dahil mahal ang sarili, kubetus. Diba? Magiging sakim. Siyempre po, dahil mahal ang sarili, kailangan siya ang bida. Boasters, proud. Di po ba? And sad to say, pati Diyos, mga kapatid, pinupusong. Wala pong kinikilala o paggalang sa magulang. Hindi po mapagpasalamat. Walang kabanalan. Wala pong natural na pag-ibig, mga kapatid. Truce breakers and false accusers. Incontinent, fierce, despisers of those that are good. Hindi ba napakapanganib po niya? Sa panahon po ni Lot, napakalaki po ng naging impluensya ng masamang kapaligiran sa kanya pong pamilya. Tayo pong mga Kristiyano, kumbaga sa idea po, para tayong nasa Sodoma at Gomora. So yung paglalarawan sa kasamaan po ng mga tao sa panahon po ni Noah, sa paglalarawan sa kasamaan ng tao sa panahon po ni Lot, at ngayon po sa mga huling araw na ito, sa naging paglalarawan po, masasabi nating napakasama ng mga araw na ito, mga kapatid. So, fight the good fight of faith because of the erroneous doctrines, because of the evil days, and then thirdly, fight the good fight of faith because of the expected day of judgment. Because of the expected day of judgment. Yes, we should be reminded na talagang, ito nga po ang tinatalakay niya patungkol sa kapahayagan ng mga huling araw, di po ba? So, si Apostol Pablo po, sa 2 Timothy chapter 4, puntahan po natin. 2 Timothy chapter 4, pansinin niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito po ay continuation nung presentation po niya ng panganib ng huling araw na ito, yung characteristics ng mga tao sa mga masasamang araw na ito, sa masamang panahon ito, sa mapanganib na panahon na ito. Mga kapatid, kaya naman napakatindi ng kanyang pagbibilin na manatili ka sa salita ng Diyos sapagkat ito ang magpapasakdal sa iyo. At sa verse number 1 ng chapter 4, 2 Timothy chapter 4 verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. So the Apostle Paul reminded Timothy na meron daw pong Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay at His appearing and His kingdom. Verse number 2, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. You see? Kaya sa kabuuan po ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, pasok po dito yung mga puntos po natin. Dahil may erroneous doctrine, kailangan po marinig at talagang mabigyan ng emphasis yung sound doctrine. Pag sinabi po nating sound doctrine, ang ibig sabihin po, totoo, tama. Okay? So, ang sabi niya, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Observation, please. Diba? Observation. Nowadays, we can see so many so-called preachers entertaining the people. Okay? Kinikiliti po yung mga tenga. Takot ipangaral ang kasalanan. Talagang nakasentro po doon po sa operation na para pong mga kumpanya na. Hindi na po tumatakbo sa setup ng church, pati ang management, pati po ang setup para pong company na kung saan po, mga kapatid, inadapt ang sistema po ng mundo, and that is why maging sa pagpapatakbo po, hindi na ayon doon po sa scriptural standard or scriptural pattern, mga kapatid. Very dangerous. Kaya kapag ka po pinag-aralan ng mga preaching, diba? Kaya nga nagtataka po ako na ang mga Baptist po, ina-accuse nila na mali raw po ang turo dahil hindi raw nawawala ang kaligtasan, kaya ang turo daw natin, kahit ang tao daw magpakasama ng magpakasama, ligtas pa rin.
Una, wala ako narinig na matinong tagapagturo ng Baptist na nagturo po ng ganyan pong katuruan. Ikalawa po, yung pong kung paano po mangaral ang mga tunay na Baptist preacher, makikita nyo po na kinatitisuran nga po ng iba dahil talagang preaching the Word of God as it is. Without any apology, mga kapatid. Kaya nga, yun ang sinasabi, preach the Word, be instant in season, out of season. Hindi po ang kailangan ng tao pambobola ng nagtuturo. Hindi po kailangan na i-entertain ko po kayo. Ang akin pong dapat gawin, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, I am very open to you. Pwede po kayong mag-react, pwede nyo pong sabihin po sa akin na wala sa Bible yung itinuturo mo, Pastor. Evangelist, wala sa Bible yan. So the reason why I am very confident and courageous in proclaiming to you my teaching because hindi po ako nagturo ng ayon sa gusto ko lang pong sabihin. Kaya nga kung babalikan nyo po, anong sabi po ni Pablo kay Timothy? Preach the Word. Sa masasamang araw na ito, sa masamang takbo ng mundong ito, ang kailangan ng mundong ito, hindi mga nagpapaikot, hindi kinakailangan yung pong nag-entertain, ang kailangan po yung pong maririnig nila salita ng Diyos. Meron po kasi kaya mga nag-enjoy dahil po sa mga patawa, dahil sa mga joke. Yung iba naman po, kaya po na-enjoy kasi hindi inaatake ang kasalanan. Hindi po tinatalakay ang kasalanan. Kumbaga, yung pong kalipunan lang po, ibig sabihin, yung pong dinadaluhan lang po ang naiba, pero yung lifestyle, yung way of life, yun pa rin po. Mga kapatid, ang sabi po, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Yung nangingiliti ng tenga. Kaya nga sabi ko po, majority, kasi doon po sa naging evaluation namin, yung mga regular na kasama po namin dito sa Feasting on the Divine Verses, naiisip po namin, ano ang nag-hold sa inyo to stay? Ano po ang rason kung bakit? Dahil na-entertain po ba kayo o na-enlighten? Hindi po ba? So, napakaganda po na dapat kapag po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, huwag niyong abangan ang gusto niyong marinig. Huwag niyo pong abangan ang yung aakma lang sa inyong kagustuhan. Sana po ang inaabangan nyo pag nakikinig kayo sa feasting, yung salita ng Diyos na talagang ipinapangaral as it is. Amen? That's my commitment to preach nothing but the Word. Nothing but the Word of God. Alam niyo, wala namang kwenta yung mga sasabihin ko kung hindi po ito mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, ang ipinapaalala ko po sa inyo, katulad po ng mga pinagdidibatihan po ng mga tao ngayon, katulad ng mga, alam nyo, pati vaccine, ginagawa pong issue, at ginagamit pa po yung, wala po kayong makikita. Sa Biblia po, bawat isa sa atin ay persuaded sa ating pong conscience, accountable po tayo doon eh. Diba? Kung ano-anong mga karunungan ng mga pinalalabas natin na kapag ka nagpabaksin ka, ganito mangyayari. Pag hindi ka nagpabaksin, ganito ang mangyayari. So, litong-lito na po yung mga tao eh. Si Pacman nga po, ayaw na eh. Kasi vaccine na dito, vaccine pa dito. Ngayon ba, papabaksin pa din. Puro vaccine daw po. So, kidding aside, mga minamahal, ang gusto ko lang pong sabihin, ang daming pinagtatalunan na wala namang solid ground, mga kapatid. Ang importante po, tayo sa salita ng Diyos. Ang kailangan marinig ng tao, talata, hindi opinion mo. Ang kailangan marinig ng tao, salita ng Diyos, hindi yung preference mo. Ang kailangan po na marinig ng makikinig ay ang solido at konkreto na sinasabi ng Biblia, hindi yung sa palagay mo, hindi yung sa pananaw mo, hindi yung sa akala mo. Mga kapatid, ang ating authority ay ang solidong salita ng Diyos. Amen? Now, bakit ko po sinasabi yan? Sapagkat ang isa sa napakalinaw na itinuturo ng salita ng Diyos, meron pong day of judgment. Balikan natin, verse 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
Ang delikado po, yung panahong ito. Ito yung masamang araw. Ito yung masamang panahon. Anong panahon yan? For that time will come. Nung isinulat po ito, sabi niya, darating ang araw, darating ang panahon. For that time will come that they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ay, doon tayo umatin. Kasi doon masaya. Hindi tayo pinipersonal. Wala tayong, di ba? Hindi tumatalakay tungkol doon sa, ay, nakakalungkot po yun. Kasi ang sabi, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Kaya hindi po pwedeng magiging mababaw po ang pangangaral. Tingnan nyo po. Ayaw nila ng mga magsasabi ng katotohanan. Ang hahanapin nila, kikilitin ang tenga nila. Okay? Ang sabi po ng verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth. Okay? And shall be turned into or unto fables. Ang sabi niya kay Timothy, but watch thou in all things. Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Alam niyo nung sinasabi ni Pablo to? Kaya mahigpit ang bilin niya kay Timothy. Kasi siya nararamdaman niya, hindi na siya magtatagal. Ang sabi niya sa verse number 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sabi niya, malapit na ako. Yung departure po dito, mga kapatid, malapit na raw po siyang mamatay. Nararamdaman po ni Apostol Pablo yan. Sa verse number 7, ano ang sabi po niya? I have fought a good fight. So fight the good fight of faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So dahil siya po'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, tinapos niya ang kanyang takbo, meaning ginanap niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. So hindi siya nagpatangay. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin si Apostol Pablo tangay. Sapagkat hindi siya nagpatangay. Ang sabi niya, I have kept the faith. Naingatan ko ang aking pananampalataya. And because of that, ano po ang kanyang encouragement? Ano po ang kanyang expectation? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me, listen to this, shall give me at that day. So the Apostle Paul, according to his statement, meron daw darating na araw na ang sabi niya, nagagantimpalaan po siya. Ang sabi niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Paano niya tinukoy ang Lord? The righteous judge. Bakit po well-emphasize yung pagiging judge? Sapagkat tayo po ay haharap one day sa ating Panginoon bilang siya po ang ating judge. Kailan magaganap yon? Sa Judgment Day. Ano pong magaganap sa Judgment Day? We will give an account to God. Kaya balikan natin. Ang sabi niya, sa verse number 7, 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. O, sa usaping mananampalataya, ano pa bang anggulo doon ang hahanapin mo? Sa usaping pakikipagbaka, nakipagbaka si Apostol Pablo. Sa usapang kurso, tinapos niya. Ang kalooban ng Diyos, tinapos niya kung ano ang kurso. Diba? Sa usapang pananampalataya, naingatan po niya ang kanyang pananampalataya. Wow! Si Apostol Pablo po talagang maa-amaze kayo kung gaano ka-confidente kapag ka po nagsasalita. And you know what? You know the reason why the Apostle Paul is very confident in his statement? Kasi nabuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Nung sinabi niyang, I am pure from the blood of all men, he is very confident. Paano niya hindi sasabihin yan? Lahat ng makausap niya, sineshare niya ng gospel. Ngayon naman po, ang sabi niya, ang linaw-linaw po, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya sa verse number 8, ang sabi po niya, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Ano yung that day na tinutukoy niya?
Ano yung tinutukoy niyang last day? Ano yung tinutukoy niyang that day doon? Ito po yung judgment seat of Christ. Yes. The reason why I am encouraging every one of you, kung paanong in-encourage ni Apostol Pablo si Timothy to fight the good fight of faith because of the expected day of judgment. Sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10, ang sabi po ng Bible, and we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body, whether it be good, di ba? Or evil, or whether it be good or bad. According, sa kung ano ang ginawa natin, whether it be good or bad. Kaya nga, mga Kristiyano, sa mundong ito, hindi tayo permanente. Di ba? Kahit gaano katapat na Kristiyano, mamamatay. Maniwala po kayo sa akin. Kamakailan lang po namatay ang lingkod ng Panginoon na alam natin ginagamit ng Panginoon mightily. Ngayon po, another pastor namatay. So, mga pastor yan, naglilingkod sa Diyos yan, namamatay. Wala pong exempted. Ang tao po, nakatakda ang kamatayan talaga sa tao. So, matapat o hindi matapat, mamamatay. Diba? So, nagmamahal sa Diyos, hindi nagmamahal sa Diyos, mamamatay. Nanampalataya, hindi nanampalataya, mamamatay. Mayaman, mahirap, mamamatay. Lahat ng tao, mamamatay. Pero ano po ang isang bagay na dapat maintindihan natin? Na ang kamatayan po ay hindi katapusan ng lahat. Ang sabi nga po ng Bible sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Pero ang judgment na tinutukoy ko po, the day of judgment, na sinasabi ko po sa inyo at tinutukoy ni Pablo, ito po yung judgment that all believers will stand before the Lord. All believers will face Jesus Christ as our righteous judge. At alam nyo po, magbibigay sulit tayong lahat. Kaya dapat po, magsipag po tayo. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith because of the expected day of judgment. Hindi po pwede, mga kapatid, na yung mga ginawa natin sa lupa, mababaliwala. Hindi po pwede. Why? Hebrews chapter 6 and verse number 10. Hebrews chapter 6 and verse number 10. Doon pa lang sa unang bahagi, maliwanag na po, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Mga kapatid, mga Kristiyano, akin pong naisabihin po sa inyo na isang araw, ako na kanyang iniligtas, ikaw na kanyang iniligtas, lahat ng mga tunay na naligtas, haharap po tayo sa ating Panginoon upang ipagsulit po natin sa Kanya ang ating pong mga ginawa dito po sa lupa. Midday of judgment. Minsan po sa naging pag-aaral, tinukoy ko po na sa Biblia po, meron pong iba't ibang klase ng judgments. Marami po. Pero meron po akong gustong bigyan ng pansin na two highlighted judgments sa Bible. Ito po yung judgment sa mga naligtas at yung judgment sa mga hindi ligtas. Kung titingnan nyo po sa Psalm chapter 1, nung binigyang pansin po at comparison yung blessed man, yung godly at ungodly. Pansinin nyo po sa Psalm chapter 1. Sa verse number 1, ang sabi po, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Verse number 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Okay? Please. Pamilyar sa inyo yung talatang yan. Pero gusto ko po na medyo bigyang emphasis natin, why do you think Psalm chapter 1 emphasized the fruitfulness of the blessed man? Di po ba?
Na ang sabi po, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And in verse number 4, ang sabi niya, the ungodly are not so. Hindi ganun ng mga ungodly, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay? Listen very carefully. Ang sabi ng verse number 4, but the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. In verse number 5, therefore, ang sabi po, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So meron pong specific judgment designed by God only for believers. Para lang po sa mga mananampalataya. Ito po yung Bema judgment. Yung Bema judgment po, kumbaga sa usapan po mga kapatid ng paligsahan, nakasentro po ito sa mga gagantimpalaan. Ang talagang bida sa usapin po ng Bema judgment ay yung pong gagantimpalaan ng Panginoon. So, yun po yung expected day of judgment na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang pinangahawakan, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Ito ang rason kung bakit purihin o hindi ka purihin, pansinin o hindi ka pansinin, palakpakan o hindi ka palakpakan, ma-mention o hindi ma-mention, ang ginawa mo, as long na ginawa mo yan for the Lord, hindi po yan nakakataka sa matalas na pandinig o paningin ng Panginoon. And the Bible says, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya nga kahit sa pagbibigay, hindi mo na kailangang ipangalandakan pa yung ibinibigay mo. Dahil kahit hindi mo ipakita yan sa mga tao, may Diyos na nakakakita na kung saan recorded yan in heaven, and one day God will reward you sa ginawa mo para sa Kanya. Mga kapatid, thank you for your appreciation. But your appreciation, mga kapatid, hanggang dito sa lupa lang yan. Ang aking pong expectation, ang aking pong masasabi nating excitement, yung pagharap po natin sa ating pong dakilang hukom, mga kapatid, na ang bawat ginawa natin sa lupa, binaliwala ng tao, ginantihan ka ng masama ng tao, pero nagpakatapat ka, nanatili ka, nagpakatibay ka, nagpakatatag ka, nagpatuloy ka sa Panginoon. May mga katitisuran, hindi mo pinansin. May mga nanakit sa iyo, hindi mo hinayaang sila ang makapigil. May mga naminta sa iyo, pero tuloy ka lang sa Panginoon. You faithfully serve the Lord in your life. Hindi mawawala ng kabuluhan lahat. Diba? Kaya nga po, mga kapatid, kung mapapansin nyo po yung 1 Corinthians chapter 15, kung titingnan nyo po yung konteksto ng 58, may kinalaman po yan sa presentation po ni Apostol Pablo doon sa coming event na mararapture po tayo. Di po ba? Yung ang sabi po, mga kapatid, ng 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 51. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 51. Behold, I shew you a mystery. Di po ba? We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ang sabi po, mga kapatid, verse number 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yan po ang pinanggalingan ng 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
Kaya sabi ko, doon ako na-excite eh. Kasi ang order ng event, resurrection ng mga namatay na Kristiyano. Kaya mga kapatid, kung may mahal sa buhay po tayo na namatay at sila po'y Kristiyano, wag daw po tayong malungkot na katulad ng kalungkutan ng mga walang pag-asa. Hindi bawal malungkot, pero wag ka namang malungkot na para bang mapapahamak sa impyerno. Kung Kristiyano po yan, may pag-asa po dahil one day, ibabangon siyang muli ng Panginoon. And then pagkatapos ibangon po yan, ang sabi po, yung mga mananampalataya na titirang buhay, aagawin. 1 Thessalonians chapter 4. So magkakaroon po ng redemption ng ating body sa resurrection po, mga kapatid. At sa rapture, papalitan tayo ng incorruptible body. Tingnan nyo po yung napakagandang programa ng Diyos sa mga anak niya, sa mga tunay na mananampalataya. Okay? Pero ang isang nakaka-excite po, meron pong resurrection ng mga namatay na Kristiyano, rapture ng mga natitirang buhay, redemption po ng ating body, mga namatay at yung mga buhay na inagaw. Mga kapatid, alam nyo po, pagdating po natin doon sa langit, meron pong rewarding. Meron pong pagbibigay gantimpala. So, kung ikaw ngayon, hindi po nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, mga kapatid, paano po yan? If you, di ba, cannot say, or one day, pagharap mo sa Kanya, hindi mo masasabi that you have fought a good fight, you have finished the course, the given course, and then you have kept the faith, hindi ka aasa ngayon. So the reason why I am encouraging every Christian to fight the good fight of faith, it is because of the expected day of judgment. One day, all of us believer will stand before the Lord to give an account to God, na ang lahat ng pagpapagal natin, lahat ng ginawa natin, katapatan sa pagbibigay, katapatan sa paglilingkod, pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, mga kapatid, kaya nga sabi ko, doon sa Revelation, di ba, sa vision ni John, nakita niya sa chapter 22, verse number 12, Revelation, chapter 22, verse number 12, nakita niya sa kanyang vision, the Lord Jesus Christ is coming with haste, and behold, ang sabi niya, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Kaya mga kapatid, hindi tayo hanggang lupa lang. Meron pong day of judgment. Okay? Meron pong day of judgment. And the reason why you and I should fight the good fight of faith, it is because of the expected day of judgment. Kamusta po tayo pag humarap tayo sa Panginoon? Ano po ang ginawa natin sa Kanya habang nandito tayo sa lupa? Diba? Nagbabad tayo sa computer, FB, diba? Puro games. Ano pong ginawa natin para sa Panginoon? So kaya 3 bagay po ang tinalakay natin kung bakit ang mga Kristiyano po ay dapat makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, diba? Ipakipaglaban po natin ng may talagang tapang paninindigan ang ating pananampalataya because of the erroneous doctrines. May mga maling turo po. Ikalawa, because of the evil days, masasama na po. Masasamang araw na po ito sa panahon pong ito, mga kapatid. And because of the expected day of judgment. Ngayong gabing ito, let us fight the good fight of faith. Ang usapan po ng pakikipagbaka sa pananampalataya ay magsisimula sa araw ng iyong kaligtasan. Kung hindi pa po kayo nakatitiyak ng inyong kaligtasan, yan po ang magiging starting point ng buhay paglalakbay natin sa Panginoon sa usaping pananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ at sa Kanyang ginawa sa krus, okay? Yung Kanyang ginawa, hindi yung iyong ginawa, hindi yung iyong magagawa, kundi yung Kanyang ginawa. Pag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay ligtas. At bilang ligtas, maglalakbay ka sa buhay pananampalataya, may laban, okay? May mga hamon, pero kailangan po nating makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So that in the end, masasabi natin, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. I hope na ngayong gabing ito, na enlighten po tayo sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagtuturo mo sa amin sa napakahalagang aral na ito na bilang mga tunay na mananampalataya. Hindi po biro ang aming buhay. Ito po'y buhay ng pakikipagbaka,
buhay na dapat manindigan sa aming pananampalataya. Huwag po nawa naming hayaan na kami po ay mailihis ng mga maling katuruan. Huwag po namin nawang hayaan na kami po'y mapasama ng masasamang araw, dakilang Diyos, ng panahong ito, ng mapanganib na panahong ito. At dakilang Diyos, nawa, huwag kaming haharap sa iyo nang wala po kaming ginawa habang kami po ay nandito sa lupa. Lord, thank you so much because we believe that you are really our faithful judge. Alam namin na lahat ng paglilingkod na ito, hindi man gantimpalaan ng tao, ikaw ang faithful rewarder. Kaya, Lord, sa iyo po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa aming pong tinalakay ngayon. Nawa maingatan po namin ang aming pananampalataya. Mapanindigan po namin ang aming pananampalataya. May sa pamuhay po namin ang aming pananampalataya hanggang sa kami po'y humarap sa iyo, aming Panginoon. Salamat po sa aming pong muling natapos na pagsasalo-salo. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan bukas at naway bigyan mo po kami ng masarap na pahinga ngayong gabi upang ikaw po ay aming patuloy na mapaglingkuran sa aming pong pagsamba bukas. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aming pong pinagtitiwalaan na gagawa sa buhay ng bawat nakinig ng iyong mensahe. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Thank you so much. At ngayong gabing ito, alam ko na tayo po'y muling pinagpala ng Panginoon. And please don't forget, ipanalangin po natin yung mga narinig nyo po na atin pong ipinapanalangin po dito. Hindi po natin na ipapanalangin po ang lahat, pero umaasa po ako na ang bawat kasama po natin ay nananalangin para sa atin pong mga naririnig na prayer request. Ingat po kayo. God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang lahat ng kapurihan sa Diyos po natin ibinibigay. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me